Proyekto Helmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Masugid niyo po akong tagapakinig. In fact, dati ko nang gustong ibahagi ang kwento ng aking yumaong pinsan. Hindi ako naniniwala sa aswang dahil hindi ko pa naranasan ang mga ganitong kwento at karanasan. Pero simula nang umira lang aking kuryosidad sa kababalagan o dahil gusto ko may background music ako na radyo sa tuwing nagtatrabaho ako sa bahay, napadpad ako sa channel nyo. Hindi ako mahilig sa mga kwentong love story, kaya pinili ko po ang horror. Ito ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo. Kasi sa mga kwento na ang napakinggan ko mula sa iba't ibang sender nyo, may pagkakahawig sa karanasan ng aking yumaong pinsang ito. Simulan ko na ang kwento niya. Si pinsan na tawagin na lamang natin sa pangalang Summer ay lumaki na strikto ang mga magulang dahil nag-iisang anak na lalaki siya, nila tito at tita. Lumaki siya sa Zamboanga City. Kaya nung lumipat siya sa amin sa Surigao, ay marami ang humahanga sa angkin nitong kaputian. Hindi ko mapagkakaila na sa lahat ng mga magpipinsan, siyang maitsura. Grade 6 po nang lumipat siya sa amin. Dahil laki siya sa syudad, nahirapan siyang mag-adjust sa probinsya namin at dahil na din sa hindi siya marunong magbisaya, dahil Chavacano ang kanyang kinagisnan. Ito ang naging dahilan kung bakit madalas siyang mabuli. Sakto lamang ang tangkad ng pinsan kong ito. Maraming nagkakagusto at marami din talaga ang napopogian sa kanya. Maputi, may pagkatsinito, namumula kapag naiinitan. Lumipat sila sa probinsya namin sa Surigao del Sur. Hindi ko na babanggitin kung saang parte ng Surigao. Ang dahilan, malalaman nyo rin mamaya. Napagdesisyonan nila tita na sa amin sila tumira para malapit sa mga relatives namin. Dahil halos buong angkan namin ay nakatira dito. Nandito din kasi sila lolo at lola. Kami yung isa sa nagpapatunay na blood is thicker than water. Parang bago lahat kay pinsan yung mga nakagisnan namin tulad ng maglakad patungo sa paaralan, pagkain, payak na pamumuhay. At syempre, nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Mga bagay na ito ay kabaliktaran noong nasa syudad siya. Nasa bahay lang, TV ang libangan at paaralan. Kaya isa sa sakit ng ulo ng mga magulang niya ay ang pagiging lakwatsero nito na hindi nagpapaalam. Parati itong pinapagalitan pag nakauwi. Tumagal, ginagawa na din kaming taga-bantay ni pinsan, lalo na sa kanyang paaralan. Kailangan bantay sarado namin dahil ilang beses na itong nahuli na nagbubulakbol. Ang paaralan namin, Sir Seth, ay lakarin talaga. Malapit rin sa bukid kung saan may mayayabong na mga puno. Hitik sa mga prutas, mga niyog, bayabas at iba pa. Ang barangay din namin ay gilid ng dagat at sa kabila ay bukid kaya hindi ko masisisi si Summer na maging curious sa lahat ng bagay. Natuto agad itong lumangoy dahil sa amin. At lahat ng mga larong kalye ay nasubukan niya na. Close kami, Sir Seth. Dahil siguro ako yung parating nagsisigurado na hindi siya mapahamak. Hindi rin ako nagkulang sa mga paalala sa kanya tungkol sa paglalakwatsa at pagbubulakbol. Kasi ang barangay namin ay may pangit na reputasyon. Isa sa nakamulatan ko ay diskriminasyon sa bawat purok. Pag nakatira ka sa purok namin, ibig sabihin normal ka. Pero pag nasa purok 1 ka hanggang 3, dito ay sinasabi nilang marami umanong aswang. Maraming nangyayanggaw.
Nakamulatan ko na rin na hindi kami nakikipaglaro. Dumadayo tuwing piyesta o kumakain sa mga nakatira sa purok na maliban lamang sa purok namin. Kaya hanggang paaralan ay may diskriminasyon, lalo na pag tuwing lunch break. Walang nakikisalo sa mga nasabing purok pero si Summer, iba. Kaya siguro lahat din ng mga mag-aaral ay hinahangaan siya. Likas na mabait itong si Summer. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. At sa kanya ang mga kwentong aswang ay isa lamang katang-isip at panakot sa mga kabataan. Ito din ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ikikwento ko ito gaya sa mga sender mo, sa point of view ng pinsan ko. Bakasyon noon taong 2005. Nag-aaya ang aking kaibigan na tawagin natin sa pangalang si Edgar at si Dodong. Kasama ang ate niya Lisa na manguha ng malalaking uri ng kabibe. Hindi ako sigurado kung kabibe ito sa Tagalog, Sirsa, pero makikita lamang ito sa bakawan. Makakapal ang shell nito. Masarap ang laman at kailangang may bolok ang dala o itak para ikaskas ito sa putik. Malalaman mo pag may kabibe kapag may tumunog o kaya'y mararamdaman mo to pag itusok-tusok mo sa lupa ang mga nakabaong kabebe na yon. Mangunguha rin umano kami ng alimango at kung may pagkakataon ay makauwi ng hapon ay mangunguha kami ng gagamba habang papauwi kami. Ito ang mas nakakapag-excite sa akin, ang manghuli ng malalaking alimango at gagamba. Dahil hindi pa ako nakapunta sa bakawan na sinasabi nila ay pumayag akong sumama nun. Alam kong hindi papayag sila mama kaya hindi ako nagpaalam. Basta uuwi ako ng hapon at ang makukuha ko na kabibe at alimango ang iuuwi ko para hindi ako mapagalitan. May bolo kami sa bahay. Mas pinili kong dali ng itak ni Lolo kasi may lagayan ito na pwedeng itali sa bewang ko. Nagdala din ako ng balde. Nakita ko ni pinsan at alam niya nagagala na naman ako noon pero itong pinsan ko ay konsentidor sa mga kalokohan ko. Lalo na nung sinabi ko na mangunguha ako ng gagamba at alimango. Bagamat gusto niyang sumama pero umiiral sa kanya ang takot na mapagalitan nila Lolo at Lola. Kaya pinangakuan ko na lamang siya na kung may pinakamalaking gagamba ay sa kanya ko ibibigay nun. Natuwa ang pinsan ko at sinabi niya sa akin na siya na umano ang bahala. Alas 10 na kami nagkita nila Edgar sa waiting shed sa Purok Uno. Kahit na ang usapan ay dapat maagang-maaga kami para madaming mahuling kabibe, si Ate Lisa niya. Kunot noo si Lisa nung makita ako. Kasi nga taga Purok 4 at kilala ang mga tao doon sa mapagbintas. Bumati ako at nagbigay galang sa kanya. Kaya kahit papano ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Sabi ng mga taga sa amin, malakas umano ang karisma ko. Nagsimula na kaming maglakad. Nagtataka ako kung bakit parang instead na dagat ay parang papunta kami ng bukid noon. Binaybay namin ang kalsada hanggang nakarating kami sa dulo ng sementadong kalsada. Dito ay naglakad na naman kami sa maalikabok na daanan. Bagamat daanan ito ng mga bus at ibang sasakyan, mukha pa rin itong bukid dahil na siguro sa madami pa rin mga nagtataasang puno. Tirik ang araw noon. Parang 1 oras pa na lakaran pagkatapos ng sementado nang nakarating kami sa isang bukal. Ito yung may lumalabas na malamig na fresh water. Naiinom ito. Kumuha sila Edgar ng tubig para may baon sila at saka malas-malasan ay hindi ako nagdala ng sakin. Pinangako na lamang ni Edgar na hati kami sa tubig na nakalagay sa puting galon na ang laman ko ay lagay ng suka o datu puti.
Naglakad pa kami ng mga kalahating oras bago kami nakarating sa isang makitid na daanan na tao lang ang kasya. Hindi pwede ang mga sasakyan dito, kahit na motor. Sa pagkakatanda ko ay parang kalahating oras naman bago kami nakarating sa mga bakawan. Labis akong namangha kasi hindi ko mawari kung bakit dadaan pa kami ng bukid kung pwede naman sa dagat nun. Ang sinabi na lamang ni Edgar ay, hindi mo magugustuhan kung sa dagat tayo dadaan. Bukod sa makakapalang bakhawan, walang daanan doon. Maraming sisi, masusugatan ka pa. Yung sisi ay yung mga kumakapit sa mga ugat ng bakhawan na matalim at nakakasugat nga. Dito sa bakhawan na ito, hindi masyadong makakapal at magkakahiwalay ang iba kaya ideal raw ito para makahuli ng maraming kabibe. Kabibe na hugis trumpo, yung sinisipsip. Ang tanging paalala ni Ate Lisa noon, huwag kaming maingay at huwag masyadong lumayo. Bagay na hindi ko sinunod. Labis akong namangha sa mga nahuhuli kong kabibe. Nakakalahati agad ako ng balde sa isang oras. Malaki ito. Iniisip kong matutuwa sila mama sa pag-uwi ko. May uulamin kami na marami. Abala din sila Edgar noon sa pangunguha. At dahil sa kampante ako na hindi ako maliligaw at makikita ko kaagad sila ay nagpatuloy ako sa pangunguha noon. Tuwang-tuwa ako noon sa tuwing ilalagay ko yung bolo ko ay may nararamdaman ako na matitigas na palatandaang merong kabibe. Hanggang sa naisipan kong ayain sila sa pwesto ko dahil 5 hitik sa mga kabibe ang pwestong nakuha ko noon. Yun nga lang Sir Seth. Nagtaka ako dahil hindi ko na mahagilap sa mga paningin ko sila Edgar. Takang-taka ako gawa ng nawala sila at yung mga yapa ko sa may putikan. Hindi ko na rin mahanap kasi bumabalik pala ito sa dati. Ang bawat pag-apak pala ay nasa 6 inches ang lalim nun. Kaya siguro natatabunan agad ng putik ang aking mga yapak. Nagpanik ako bigla. Hinanap ko sila. Tirik ang araw noon at nagsisimula na akong mauhaw. Iniisip kong pinaglalaruan ako ni na Edgar kaya kusa ko na lamang silang hinanap nun. Parang mahabang oras ang aking paghahanap na sa kanila. Napagod na rin ako sa pagdala ng balde ko na noon ay halos puno na ng kabibe. Hanggang sa napapansin ko nun na sa paghahanap ko sa kanila ay mas lalo nang kumapal ang bakawan. Ang mas nagpapairal ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko na matandaan ang aming dinaanan dati. Sa madaling salita, parang lalo akong naliligaw. Parang pahapon na nun, nagsisimula na akong umiyak. Wala akong makitang palatandaan na may puno na nagpapahiwatig na malapit na ako sa lupa. Tuluyan na akong nilamon ng bakhawan. Alam kong hapon na noong mga bandang 4:00 kasi hindi na masakit ang init. Habang sa pagpapatuloy ng paglalakad ko sa makapal na putik nun, ay may napansin akong kubo. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi pag may kubo, diba, may tao. At kapag may tao, tutulungan akong makauwi. Ang kubo na ito ay kakaiba. Bali ang tulay nito ay putol. Kaya kung sino man ang nakatira dito ay malamang lumulusong din sa bakawan. Ang di ko lang maintindihan, sinong matinong tao ang maninirahan sa mayayabong na bakawan. Nagtao po ako. Walang sumasagot. Alam kong may nakatira kasi kitang-kita sa nakabukas na bintana. May mga gamit, may kurtina, may mga damit sa labas, maong na putol, at mga galon na parang lagayan ng tubig.
Dahil sa uhaw na ako ay naisipan kong umakyat na lamang sa hagdan nun. Baka may bangka ang nakatira dito dahil nasa gitna nga ito ng bakawan. Pag-akyat ko, naamoy ko na ang masangsang, malansa na parang karne na binuhusan ng tubig na mainit. Ganun na ganun ang amoy niya. Pumasok ako ng dahan-dahan doon. Kumpirmadong walang tao sa loob. Una kong ginawa ay uminom sa galon ng tubig. Tapos ay pumasok ako sa loob. Makalat ang loob. Mukhang kung sino man ang nakatira dito ay mga dugyot. May mesa sa likod ng kubo. Bagamat walang kwarto ay dumiretso naman ako sa kusina. Walang tao. Doon ay mas matindi ang lansa sa kusina. At may nakita akong mga malalaking tapayan o yung goma na gawa sa gulong. Nakita ko itong nilalangaw. Likas na sa akin ang pagkakaroon ng kuryosidad. Nalabis kong pinagsisisihan nun. Nang sa pagbukas ko ng tapayan ay may nakita akong mga pira-pirasong katawan ng tao. Yung mga kulay na mga ito, maputla. Yung parang karne ng baboy na double dead. May tubig ang loob ng tapayan. At ang mas nagpapabaliktad ng aking sikmura ay yung lumutang na ulo ng babae na meron pang buhok. Hindi kita ang mukha nito. Nakikita lamang ang taas na parte ng ulo. Labis ang aking pagkahilakbot at dali-dali akong umalis sa kubo noon. Nagpanik ako na kahit mismo yung balde na puno ng kabibe ay aking naiwan sa kubo. Dali-dali akong umalis. Mangiyak-ngiyak ako sa takot. Dali-dali akong lumayo sa kubo at dahil sa panik ko ay hindi ko na alam kung saan ako napunta. Ang sa akin lang noon ay lumayo kasi kung sino man ang nakatira doon, hindi ito normal na tao. Mamamatay tao ito. O ito na yung parating sinasabi ni Lola na mag-ingat at maraming aswang sa probinsya na ito. Patuloy ako sa paglalakad sa maputik. Ramdam ko na ang malalim na ang putik ng bakawan kasi halos abot tuhod ko na ito. Hanggang sa nagtakip silim na. Mas nagimbal ako nang sa nag-aagaw na liwanag at dilim ng kalangitan ay may nakita ako sa likuran ko na isang matangkad na nilalang. Payat, maitim na waring mabalahibo at matingkad ang kulay na para bang naligo sa langis. Yung kagaya ng asong itim pag nabasa ng mantika. Ang mukha nito ay parang nag-aagaw ang tao at unggoy. Nakalambitin ito sa mga bakhawan na waring ayaw nitong maputikan. Nanglilisik ang mga mata nito na parang mata ng demonyo. Mahaba ang mga kamay at braso. Yung parang mata na maliit lamang ang kulay itim at namumula talaga ang gilid nun. Humihingal ito na para bang galit na galit sa akin. Dahil sa takot ko, dali-dali akong tumakbo pero ang nilalang na ito ay waring ayaw umapak sa putik at tumatalon sa bawat bakhawan na parang isang malaking unggoy. Patuloy ako sa pagtakbo nang maramdaman kong sa bandang likuran ko na may natanggap akong pagkalmot. Kinakalmot-kalmot ako bawat bakhawan na dinadaanan ko. Medyo hindi na rin gumaganda ang paglalim ng tubig nun. Napadapa ako sa putikan. Nang hinawakan niya ang damit ko, ay bigla kong naalala ang itak ni Lolo. Hinugot ko ito at iwinasiwas sa nilalang na yon. Hanggang sa maramdaman ko ang matigas na bagay na parang sanga na naputol nun.
Humiyaw ang nilalang na tila ba nasasaktan. At dito ay nakita kong lumayo siya. Hawak ang kanyang putol na kalahati ng kanyang braso na halos abot siko ang naputol ko sa kanya noon. Pumatong ito sa isa sa mga bakawan. Tumigil ito. Tumingin sa akin. Lalo itong nanggigigil noon. Hawak ng dalawang kamay ko ang itak ni Lolo na sa mga oras na yon ay nagpapasalamat ako na hindi bolo ang aking dinala. Hanggang bewang na ang tubig kaya dahan-dahan akong umiwas sa mga malapit na bakawan. Habang hindi ko nilalayo ang aking mga mata sa nilalang. Pinagmamasdan pa rin ako nito habang nanggigigil sa akin na parang asong gusto akong lapain. Ewan ko pero parang may instinct ako na dapat umiwas ako malapit sa bakawan. Sa awa ng Panginoon ay may nakita akong parete na parang bilong na walang bakaw na malapit doon at doon ako pumesto. Pagkabalik ng tingin ko doon sa kung saan siya nakapwesto, hindi ko na siya makita. Wari sa natamang sugat noon ay baka hindi na ako hahabulin. Pero ayaw kong magpakampante. Ipinagpapatuloy ko pa din na manatili sa parte ng pwesto ko kung saan ako. Bagamat hindi malamig ang tubig dagat pero hindi ako makatulog dahil sa takot. Nagugutom na ako. Halo ang pagod at hapdi ng malalalim na kalmot sa likod, sa bandang likod ng aking leeg. Umiiyak-iyak ako at labis na nagsisisi. Noong mga oras na yun ay pinagsisisihan ko ang pagiging lagalag ko, na sana ay nanatili na lamang ako sa bahay. Hindi ko maiwasang isipin na baka dito ako mamatay, na kung hindi ako maging ulam sa nilalang na yon, ay maging isa rin ako sa bangkay sa tapayan sa kubo na yon. Hindi ko maiwasang maisip na mamamatay ako sa bakawan at baka hindi na makita ang katawan ko ng aking mga magulang. Nagdasal ako sa taas na sana ay protektahan niya ako na kung sakali mang makaligtas ako, ay iiwasan ko na ang pagiging lakwatsero ko. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Dahan-dahang bumaba ang tubig. Sinundan ko ang low tide ng dagat kasi nagpapahiwatig ito na sa dagat ako papunta at palabas ito ng bakawan. Mas pinili ko ang papunta ng dagat kaysa makabalik sa kung saan yung dinaanan namin nila Edgar na hindi ko na rin talaga matandaan. Napansin ko din na ayaw ng nilalang na lumusong sa putikan o tubig dagat nun. Lalo na yung walang mahawakang sanga. Kaya iniwasan ko ang mga bakawan. Humingi ako ng gabay sa Panginoon at sana ibigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Napakabata ko pa para mamatay. Patuloy ako sa paglalakad. Ang bakawan parang disyerto na sa akin noon. Nagsimula na naman akong magpanik nang magtatakip silim na. Noong mga panahon na ito, pinili ko ang pwesto na abot brasong tubig dagat at hindi malapit sa bakawan. Kabilugan ng buwan noon, high tide. Nagimbal ako nang makita ko ang nilalang ulit sa isa sa bakawan. Galit na galit ito. Napansin ko ang putol niyang kamay. May telang nakapulupot na parang benda. Nagdasal ako ng nagdasal na turo nila Lola. Yung Salmo 23:1. Dito ay napansin ko na mas lalong nagalit ang nilalang at sumigaw ito ng "Sod-anon tika! Hindi ka makagawas na buhi sa bakawan!" Na kung sa Tagalog pa, "Uulamin kita.
Hindi ka makakaalis na buhay dito. Dito ay hinamon ko ang nilalang. Pumunta ka dito, habang tinututok ko sa kanyang itak noon. Lumipas na naman ang gabi na hindi ako natulog. Gutom at uhaw. Nagsisisi ako na kung sana ay nanatili ako sa bahay. Na sana yung isdang tuyo na dati na ayaw kong ulam ay sana matikman ko na. Na lahat ng bagay na na-take for granted ko ay labis kong pinagsisisihan. Namimiss ko yung mga pinsan ko. Lalo na sila lolo at lola. Si mama at papa. Kung mabubuhay pa ako ay hindi na ako aalis ng bahay at magpapakabait na ako, Sir Seth. Hindi ko na alam kung patay na ba ako. Na ito na ba talaga ang tinatawag nilang impyerno? Ito na ba ang sukli ng pagiging pasaway ko sa aking mga magulang? Ito na ba ang sukli kung bakit hindi ako nagsisimba? Lumipas na naman ang gabi. Wala na ang nilalang. Kung hindi ako nagkakamali ay ito na ang pangatlong araw. Hinang-hina na ako. 3 araw na akong hindi kumakain. Mga ilang oras ay ramdam ko na ang tirik na araw na nagpapahiwatig na tanghaling tapat na. Hanggang sa may nakita ko na para bang sapa o tinatawag nilang suba. Ang suba ay parang ito na kung saan papunta ito ng dagat. Dali-dali ko itong sinundan dahil alam kong dulo na nito ay dagat. Hindi ako nagkamali dahil sa labas ay nakita ko na ang malawak na dagat nun. Dali-dali akong lumabas ng bakhawan patungo sa dagat na ito. Lumangoy ako na parang aso. Sa hindi kalayuan ay tanaw ko na ang maliliit na mga kabayan. Sa pagtingin ko ulit sa bakhawan, nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko na naman ang nilalang na yon. Galit na galit ito. Sumisigaw na hahanapin niya umano ako. Mas binilisan ko pa ang paglalangoy hanggang sa tuluyan na akong malayo sa bakawan na yon. Kahit malalim na ang dagat, tuloy ako sa paglalangoy hanggang sa may nakita akong namamangka. Sumigaw ako na abot ng aking makakaya. Nangihina man pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nakita ko at lumapit ang bangkang dimotor na yon. Nakilala niya ako at dali-daling inalalayan paakyat ng 2 pa niyang kasamang lalaki. Labis ang pagkaawa nila sa akin. Tinanong kung ano ang nangyari sa akin at bakit puno ako ng mga sugat. Pero hindi ako makapagsalita. Gustuhin ko man. Pero nanghihina na ako noon. Paulit-ulit kong sinasabi lamang sa kanila na ilayo niyo ako sa bakawan. Ilayo niyo ako sa bakawan. Yun ang pagkakasalaysay ng pinsan ko, Sir Seth. Kami naman ang mga pinsan at mga kamag-anak ni Summer. Dali-dali kaming lahat na pumunta sa barangay hall kung saan nilapatan ng luna si Summer. Marami ang mga tao nakapalibot sa barangay hall. Likas na mas maraming marites pag probinsya na sa mga oras na yon. Nagpasalamat kami kasi umabot agad kami ng balita na nakita na si Summer mula sa 3 araw na pagkakawala. Pagpasok ni tita sa barangay clinic, umiyak ito na para bang iyak ng namatayan. Pero buhay na buhay pa si Summer noon. Nakakatakot lang kasi ganun na ganun talaga yung iyak niya eh. Niyakap nila si Summer na noong mga panahon na yon ay labis rin ang pag-iyak at pagyakap. Halos hindi ko na makilala ang pinsan ko. Pumayat ito. Nangitim sa dating kutis na maputi. Namumutla ang labi at ang mga malalaking mga sugat niya. Walang ibang bukang bibig si Summer kundi, "Sorry,
at ilayo niyo ako sa bakawan. Pakiusap, ilayo niyo ako sa bakawan. Inuwi si Summer agad sa bahay. Pinakain at pagkatapos ay nakatulog yakap ang kanyang nanay. Sa tuwing aalisin ni tita si Summer sa pagkakayakap ay para itong batang nagwawala. Umiiyak at mas lalong humihigpit ang kanyang mga yakap noon. Dumating sa bahay si Lisa at kapatid nitong si Edgar. Ayon sa kanila, hinanap nila si Summer pero dahil paggabi na ay naisip na lamang nila na umuwi at manghingi ng tulong sa barangay. 3 araw din umano nilang hinanap si Summer sa nasabing bakawan pero wala silang makitang indikasyon kay Summer. Kahit sa dagat, naghahanap ang mga taga-barangay. Baka makita nila kahit ang katawan niya. Humingi ng tawad sila Ate Lisa. Bagamat pinatawad sila nila tita, si Tito hindi. Dahil malaking trauma ito para kay Summer na hindi siya nagkakamali. Walang gabi na hindi sumisigaw si Summer. Na nasa labas umano ang nilalang. Ayaw niyang umalis sa tabi niya, sila Tito at Tita. Pati kaming magpipinsan ay nagbubuluntaryo sa pagpupuyat sa gabi. At meron nga kaming napapansin na pagkukuskus sa pader nun. Umaapak sa yerong bubungan. Kaya kami lamang ding magkakapamilya na naniniwalang inaswang si pinsan nun. Malaki ang pinagbago ni Summer. Ayaw na nito ang umalis ng bahay. Kapag gabi ay nagkukulong sa kwarto nila. Tapos sa kwarto nila ay may aparador at doon din ito nagtatago. Lalo na pag hindi pa umuwi sila tito. Kahit pa nakabantay kaming magpipinsan ay ayaw umalis ni Summer sa kwarto. Lalong-lalo na sa aparador. Awang-awa kami sa pinsan namin ito. Naapektuhan pati ang pag-aaral niya. Tila nawala ito sa katinuan. Doon na napagdesisyonan nila tita na umalis na at naisipan ni tita na manirahan sa Manila. Sa kapatid niyang taga Makati. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan namin na naging okay na si Summer. Magka-college ako nang si Tito ay nag-offer sa akin na sa Manila ako mag-aral. Pumayag ako kasi wala naman din ako mga magulang. At sila lolo at lola ay hindi kaya ang matrikula sa kolehiyo. First time ko mag-eroplano. Masaya akong dumating sa kanila. Nagkita kami ni Summer noon. Mas lalo itong pumogi, Sir Seth. Matangkad pero payat pa rin. Mabait sila tita sa akin at itinuring nila akong anak. Sa totoo lang ay awang-awa ako kay Summer kasi hindi na ulit ito nakapag-aral. Na parang yung pangarap nila para kay Summer ay parang ipinasa na lamang nila sa akin. Home study si Summer. Naging antisocial ito. Itinuring ko na din siyang kapatid. Hanggang nakapagtapos ako ay doon na ako tumira kina pinsan. Naging matyaga ako sa kanya. Tulad na lamang ng pagwala sila tito. Kasi pareho silang panggabi at nagtatrabaho sa call center. Ako ang nagbabantay kay Summer sa bahay. Ayaw nitong lumabas paggabi. Ayaw nito ng dagat. Ng kung anong out of town. May gabi-gabi pa din siya na sinusumpong ng panic attack. At sabi ng doktor ay PTSD umano ito. Iniiwasan naming tanungin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya sa bakawan. Hanggang sa taong 2018, nagkaroon ako ng tapang na tanungin siya sa kung ano ba talaga ang nangyari noon. Sa umpisa, ayaw nitong magsalita. Niyakap ko ito. Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya para mabigyan ng assurance na poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Hanggang sa nagsimula na siyang magsalita. Hindi ko maiwasan na may halong lungkot, takot, kimbal at awa ang aking naramdaman sa kanya. Alam kong hindi siya nagsisinungaling.
gawa ng sinong tao ang gagawa ng kwento. Lalo at ilang taon na siyang merong PTSD. Nakapag-asawa si Summer kasi likas naman na may itsura ito at tanggap siya ng kanyang asawa. Nag-call center ako hanggang naging isang virtual assistant. Tinuruan ko si Summer maging isang VA para kahit nasa bahay ay kumikita siya. Naging matyaga lahat kami, pati asawa niya. Nakakalungkot lang isipin na pumanaw ito sa sakit na cancer. Mas lalong lumala ang halusinasyon niya dahil siguro sa chemotherapy. Pero nung huling gabi niya, Sir Seth, huling hiling niya sa amin ay ang yakapin siya. Huwag siyang iwan. Pinag-pray over namin siya kasama ang pastor namin. Matiwasay itong pumanaw sa private hospital. Gawang may HMO naman sila tito at tita. Madagdag ko lang, Sir Seth, na kaya hindi na din nila mahanap ang kubo sa Bakawan. Dahil siguro sa napaka-dense ng Bakawan na ito. Hindi rin nagkwento si pinsan tungkol dito dahil sa sobrang trauma. Hindi agad-agad. Ayaw din po nila tita na tanungin ang mga nangyayari hanggang hindi pa handa ang pinsan ko. Grabe yung pangangayayat niya. Bukod sa ayaw na nitong kumain ng kahit anong karne ay madalas itong hindi makatulog sa gabi. Malungkot ako para sa pinsan ko. Parang hindi niya nasulit ang mga oportunidad at ganda ng buhay. Yung makapunta sa dagat ulit, makapag-hike o magkaroon ng mga anak, pero alam kong masaya na siya ngayon. Wala nang takot. At higit sa lahat, pumanaw siya na may takot sa Panginoon. Ito lang ang maipapayo ko, Sir Seth. Sana ay may limitasyon ng ating pagiging adventurous. Sana may limitasyon ng pagiging konsentidor. At higit sa lahat, wag nating baliwalain ang bagay na kung anong meron tayo.